Values Education 9, Term 1, Learning Competency 2B, na ipaliliwanag na ang mga salik sa pagpili ng karera ay dapat isaalang-alang upang matiyak ang kahandaan sa pagpapasya sa nais tahakin na landas sa hinaharap tungo sa matagumpay at makahulugang pamumuhay. Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ikalawang bahagi ng ating talakayan ukol sa pagpaplano ng inyong karera. Noong nakaraan, hinarap natin ang mapait na katotohanan ng job mismatch at ang nakakatakot na 70% na nagsisi sa huli. Ngunit hindi tayo natapos doon sa takot. Iniwan ko sa inyo ang apat na haligi o salik na magsisilbing gabay ninyo upang hindi kayo matulad sa kanila. Ngayong araw, formal nating bubuksan ang bagong aralin. Ang layunin natin ngayon ay hindi lang basta alamin ang pangalan ng mga salik na ito, kundi ang maipaliwanag kung paano natin gagamitin ang mga salik na ito upang matiyak ang inyong kahandaan sa pagpapasya. Hihimayin natin ang inyong sariling gamit ang tulong ng mga eksperto upang sa huli, ang landas na inyong tatahakin ay tunay na magbubunga ng isang matagumpay, masaya at makahulugang pamumuhay. Sa nagdaang aralin, nalaman natin na ang pag-alam sa ating talento, hilig at pagpapahalaga ang ating magiging pananggalang laban sa 70% na nagsisi sa huli. Ngunit ang tanong, paano ko ba talaga malalaman kung ano ang partikular na talento o hilig ko? Hindi sapat na sabihin mong magaling ako mag-drawing o mahilig ako sa computer. Kailangan natin ng mas malalim at siyentipikong batayan. Kaya naman dito sa ating ikalawang bahagi ng aralin, hihimayin natin ang tatlo sa mga salik na ito gamit ang mga eksperto. Titingnan natin ang iba't ibang mukha ng talento sa pamamagitan ng multiple intelligences, ang iba't ibang direksyon ng hilig gamit ang Kuder career interests, at ang malalim na prinsipyo ng pagpapahalaga gamit ang teorya ni Shalom Schwartz. Simulan natin sa pagpapalawak ng unang salik, ang inyong talento at kasanayan. Madalas kapag sinabing talento, ang agad na naiisip ng mga estudyante ay ang pagkanta, pagsayaw, o pagiging magaling sa math. At kung wala ka ng mga yon, iisipin mo agad na wala kang talento. Napakalaking pagkakamali niyan. Ayon sa isang tanyag na psikolohista na si Dr. Howard Gardner, ang katalinuhan ng tao ay hindi nasusukat sa iisang IQ test lamang. Ipinakilala niya ang 9 multiple intelligences. Ibig sabihin, walang taong bobo o walang talento. Sadyang magkakaiba lang tayo ng uri ng talino at galing. Maaaring ang iba sa inyo ay magaling sa salita, ang iba naman ay sa kalikasan, o kaya naman ay sa pag-unawa sa kapwa-tao. Napakahalagang matukoy mo kung saan sa siyam na ito ang iyong dominant intelligence upang matiyak natin na ang pipiliin mong kurso o trabaho sa hinaharap ay doon sa larangan kung saan ka natural na mahusay at produktibo. Heto ang siyam na uri ng katalinuhan. Pakinggan ninyong mabuti at suriin kung alin dito ang sa tingin ninyo ang naglalarawan sa inyo. Ang unang uri ng talino ay ang verbal linguistic intelligence o mas kilala bilang word smart. Ito ay ang kahusayan sa paggamit ng mga salita at wika sa iba't ibang paraan. Kung ikaw ay mahilig magbasa, magsulat, magaling magsaulo, o mahusay sa pakikipag-usap, ito ang iyong angking galing. Ang talinong ito ay hindi lamang limitado sa pagsusulat o pagbabasa. Isang mahalagang halimbawa nito ay ang mga voice artists o mga dubbers. Sila ay may kakayahang baguhin ang kanilang boses at gumamit ng tamang emotion at tono upang bigyang buhay ang mga salita sa pelikula, anunsyo o mga kwento. Para sa mga estudyanteng hindi nagnanais pumasok sa kolehiyo, ang talinong ito ay napakapraktikal. Ang pagiging mahusay na sales representative o call center agent ay nangangailangan ng galing sa pakikipag-usap. Gayon din ang mga tour guide na nagpapaliwanag sa mga turista o mga radio announcer na naghahatid ng impormasyon gamit ang kanilang boses. Sa madaling salita, kung mahusay ka sa wika at komunikasyon, marami kang oportunidad na pwedeng pasukin upang maging produktibo. Ang ikalawang uri ng talino ay ang logical mathematical intelligence o ang tinatawag nating number logic smart. Ito ay ang kahusayan sa paglutas ng mga komplikadong problema, pagkilala sa mga pattern, at ang kakayahang mag-isip sa lohikal at sistematikong paraan. Kung ikaw ay mabilis makaintindi ng mga kalkulasyon, mahilig mag-solve ng puzzles, o mahusay sa pag-aanalisa ng mga sitwasyon bago gumawa ng desisyon, taglay mo ang talinong ito. Ang talinong ito ay may malawak na aplikasyon sa mundo ng paggawa. Ginagamit ito ng mga engineers, architects, at scientists sa kanilang mga disenyo at pananaliksik. Sa katulad na paraan, mahalaga rin ito para sa mga technicians at electricians na gumagamit ng lohika
upang magkumpuni ng mga sirang sistema o kuryente. Ang mga carpenters o karpentero ay nangangailangan nito para sa tumpak na sukat, habang ang mga accountants, bookkeepers at mga negosyante ay gumagamit nito sa araw-araw na pagtutuos ng budget, kita at pagsusuri ng takbo ng kanilang kabuhayan. Ang talinong ito ay nakatuon sa paggamit ng impormasyon at lohika upang makabuo ng solusyon. Ang ikatlong uri ng talino ay ang Visual Spatial Intelligence na mas kilala bilang Picture Smart. Ito ay ang kakayahang makakita at makabuo ng mga disenyo o larawan sa iyong isipan at maipakita ito sa isang pisikal na aspeto. Kung ikaw ay mahusay mag-isip sa pamamagitan ng mga imahe, magaling sa pagbabasa ng mapa o direksyon, at mahilig magdisenyo o gumuhit, taglay mo ang talinong ito. Napakahalaga ng talinong ito sa maraming hanap buhay. Ginagamit ito ng mga architects at interior designers upang makita ang itsura ng isang gusali o kwarto bago pa man ito mabuo. Gayon din ang mga graphic artists, video editors, at fashion designers na nagbubuo ng mga visual na konsepto. Sa aspeto ng direksyon at espasyo, ang mga pilots, navigators at maging ang mga drivers ay gumagamit nito upang matansya ang kalsada o himpapawid. Para naman sa mga mahilig sa sining at pagpapaganda, ang pagiging isang painter, photographer, o makeup artist ay nangangailangan ng mataas na antas ng visual intelligence upang makuha ang tamang anggulo, kulay at itsura na nais nilang makamit. Sa madaling salita, ang talinong ito ay ang kakayang makita ang resulta sa iyong isipan bago mo pa man ito masimulan. Ang ikaapat na uri ng talino ay ang bodily kinesthetic intelligence o ang tinatawag nating body smart. Ito ay ang kahusayan sa paggamit ng buong katawan o bahagi nito gaya ng mga kamay upang lumutas ng mga problema, makalikha ng mga bagay o magsagawa ng isang partikular na gawain. Kung ikaw ay mahusay sa sports, mabilis matuto ng mga sayaw, o magaling sa mga gawaing nangangailangan ng kontrol sa kamay at katawan, taglay mo ang talinong ito. Mahalaga ang talinong ito sa napakaraming uri ng hanap buhay. Ginagamit ito ng mga atleta at mananayaw o dancer sa kanilang propesyon. Ngunit mahalaga rin ito para sa mga surgeons na nangangailangan ng tumpak na pagkontrol sa kanilang mga kamay habang nag-oopera. Sa aspeto naman ng paglikha at pagkukumpuni, ang mga mekaniko, karpintero at mga manggagawa sa construction ay gumagamit ng kanilang lakas at koordinasyon upang makabuo ng mga estruktura o makina. Ang mga sundalo at pulis ay nangangailangan din nito para sa kanilang pisikal na pagsasanay at seguridad. Maging ang mga sculptors, physical therapists, at mga mananahi ay umaasa sa kanilang koordinasyon upang makapagbigay ng serbisyo o makagawa ng produkto. Sa madaling salita, ito ay ang kakayahang gamitin ng iyong pisikal na lakas at galaw upang maging kapaki-pakinabang. Ang ikalimang uri ng talino ay ang musical rhythmic intelligence o ang music smart. Ito ay ang kahusayan sa pagkilala at pag-unawa sa mga tunog, ritmo at patterns ng musika. Kung ikaw ay sensitibo sa mga tono, madaling makatanda ng himig, o mahusay sa paggamit ng mga instrumentong pangmusika, taglay mo ang talinong ito. Maraming oportunidad na naghihintay para sa mga taong may ganitong galing. Bukod sa pagiging isang tanyag na musikero, mga awit o composer, mahalaga rin ang talinong ito sa mga aspektong teknikal. Halimbawa, ang mga sound technicians at sound engineers ay gumagamit nito upang matiyak ang kalidad ng tunog sa mga kaganapan, pelikula o recording. Kasama rin dito ay ang mga disc jockeys o DJs na nagtitimpla ng ritmo para sa mga tagapakinig, pati na ang mga bihasa sa paggawa o pagkukumpuni ng mga instrumento gaya ng gitara o piano dahil kinakailangan nila ng matalas na pandinig upang makuha ang tamang tono. Ang pagiging isang voice coach o music producer ay nangangailangan din ng mataas na antas ng musical intelligence upang gabayan ang ibang tao sa kanilang sining. Ang talinong ito ay nakatuon sa pagpapahayag ng damdamin at impormasyon sa pamamagitan ng tunog at ritmo. Ang ikapitong uri ng talino ay ang interpersonal intelligence o ang tinatawag nating people smart. Ito ay ang kakayang makaunawa at makipag-ugnayan ng mabisa sa ibang tao. Kung ikaw ay madaling makaramdam sa damdamin ng iyong kapwa, mahusay mamuno, o epektibo sa pakikipag-usap at pag-aayos ng mga hidwaan, taglay mo ang talinong ito.
Ang talinong ito ay sentro ng maraming hanap buhay dahil ang bawat industriya ay nangangailangan ng maayos na ugnayan. Ginagamit ito ng mga managers at human resources staff upang pangasiwaan ang kanilang mga tauhan at matiyak ang maayos na takbo ng opisina. Mahalaga rin ito para sa mga guro, social workers at counselors na direktang tumutulong at gumagabay sa mga tao. Sa aspeto ng serbisyo at negosyo, ang pagiging isang mahusay na salesperson, customer service representative, o receptionist ay nakadepende sa iyong galing sa pakikitungo upang maging komportable ang mga kliyente. Gayon din para sa mga politiko at community leaders na kailangang makinig at tumugon sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Ang talinong ito ay nakatuon sa paggamit ng mabisang komunikasyon at empatiya upang bumuo ng matibay na ugnayan sa kapwa. Ang ika-anim na uri ng talino ay ang intrapersonal intelligence o ang tinatawag nating self-smart. Ito ay ang kakayahang kilalanin ng malalim ang iyong sarili, ang iyong mga kalakasan, kahinaan, damdamin, at ang mga bagay na nagpapakilos sa iyo. Kung ikaw ay mapagnilay, mahusay magplano para sa iyong kinabukasan, o mas gustong gumawa ng mag-isa upang mas makapag-isip, taglay mo ang talinong ito. Napakahalaga ng talinong ito sa mga karerang nangangailangan ng mataas na disiplina sa sarili at malalim na pag-unawa sa pagkatao. Halimbawa, ang mga psychologists at counselors ay gumagamit nito upang gabayan ang ibang tao, habang ang mga manunulat at philosophers naman ay ginagamit ito upang ilarawan ang mga karanasan at kaisipan ng tao. Sa mundo ng negosyo, ang pagiging isang entrepreneur o freelancer ay nangangailangan ng mataas na intrapersonal intelligence dahil ikaw ang nagtatakda ng iyong sariling oras, layunin at motibasyon nang hindi umaasa sa utos ng iba. Mahalaga rin ito sa mga researchers at life coaches na kailangang manatiling nakafocus sa kanilang layunin. Ang talinong ito ay nakatuon sa paggamit ng kaalaman tungkol sa sarili upang makagawa ng matatalinong desisyon at makamit ang tagumpay. Ang ikawalong uri ng talino ay ang naturalist intelligence o ang nature smart. Ito ay ang kahusayan sa pag-unawa, pagkilala at pag-uuri ng iba't ibang aspeto ng ating natural na kapaligiran. Kung ikaw ay may malalim na koneksyon sa kalikasan, mahilig mag-alaga ng mga hayop o halaman, at mabilis makapansin ng pagbabago sa panahon o kapaligiran, taglay mo ang talinong ito. Ang mga taong may ganitong galing ay mahalaga sa pagpapanatili ng ating kabuhayan at kapaligiran. Ginagamit ito ng mga biologists, veterinarians, at agriculturists sa kanilang pagsusuri at pag-aaral. Gayon din ang mga forest rangers at environmentalists na nangangalaga sa ating mga kagubatan at likas na yaman. Napaka-practical din ng talinong ito sa ating bansa. Ang ating mga magsasaka at mangingisda ay mga eksperto sa naturalist intelligence dahil alam nila ang tamang panahon ng pagtatanim, pagpalaot batay sa galaw ng kalikasan. Kasama rin dito ang mga gardeners, landscapers at animal breeders na ginagamit ang kanilang kaalaman upang magpalago ng buhay at sining sa kapaligiran. Sa madaling salita, ang talinong ito ay nakatuon sa pagkakaroon ng malasakit at mabisang pakikipag-ugnayan sa daigdig na ating ginagalawan. Ang ikasyam at huling uri ng talino ay ang existential intelligence o ang tinatawag nating big question or existential smart. Ito ay ang kakayahan ng isang tao na mag-isip at magtanong tungkol sa mga malalalim na misteryo ng buhay. Kung ikaw ang uri ng tao na madalas mag-isip kung bakit tayo narito sa mundo, ano ang layunin ng universe, o kung ano ang tama at mabuti para sa sangkatauhan, taglay mo ang natatanging talinong ito. Ang mga taong may ganitong talino ay nagiging gabay ng lipunan sa aspeto ng moralidad, pananampalataya at malalim na pag-iisip. Karaniwan din silang nagiging mga pilosopo at teologo na nag-aaral ng malalim na teorya o kaya naman ay mga spiritual leaders gaya ng mga pari at pastor na nagbibigay ng direksyon sa buhay ng mga tao. Bukod dito, ang talinong ito ay mahalaga rin para sa mga ethicists o otisista na sumusuri sa moralidad ng mga makabagong teknolohiya at medisina, pati na rin sa mga scientists tulad ng mga cosmologists at physicists na nag-aaral sa pinagmulan ng universe. Sa madaling salita, ito ay ang talino sa pagtingin sa malaking larawan.
ng buhay upang bigyang kahulugan ang ating pag-iral. Ngayong alam na ninyo kung saan kayo matalino at magaling, dumako naman tayo sa ikalawang salik, ang inyong hilig at interes. Naalala ninyo sa nagdaang aralin, ang hilig ang sandata natin laban sa burnout at boredom. Ang tanong, paano kung marami akong gustong gawin? Paano ko malalaman kung anong uri ng hilig ang pwedeng pagkakitaan? Upang gabayan tayo, gagamitin natin ang 10 areas of interest na binuo ng isang eksperto na si Frederick Kuder. Hinati niya ang mga interes ng tao sa 10 malilinaw na kategorya na may direktang koneksyon sa mga industriya at trabaho sa totoong buhay. Tandaan natin, class, ang hilig ay pwedeng magbago habang lumalaki o tumatanda tayo. Pero kapag natukoy natin ang inyong core interest o ang pinakamalalim ninyong hilig ngayon, mas madali nating mapipili ang hanap buhay na magbibigay sa inyo ng motivation at pangmatagalang saya sa paggawa. Ang unang larangan ay ang musical. Dito ang isang tao ay nasisiyahan sa pagpapahalaga at pagbuo ng musika. Kung ang paborito mong libangan o hobby ay ang pagtugtog ng instrumento, pangongolekta ng mga record o album, o ang mismong pagsusulat ng sarili mong kanta, pasok ka rito. Ang mga interes na ito ay direktang nagagamit sa mga karera tulad ng pagiging isang musician, engineer, music producer, o conductor. Pangalawa ay ang computational. Nasisiyan ang mga tao rito sa pagtatrabaho gamit ang mga numero at data. Kung ang kinahihiligan mong gawin sa iyong bakanting oras ay ang pag-aaral tungkol sa financial investing o kaya ay mahilig kang sumagot sa mga puzzles tulad ng Sudoku, angkop sa iyo ang larangang ito. Maaari kang maging isang data analyst, actuary, accountant, o financial advisor balang araw. Ang ikatlo ay ang clerical. Nasisiyan ang mga taong nasa larangang ito sa pag-aayos ng mga dokumento at schedule. Kung ang iyong hobby ay ang paggawa ng bullet journaling o kaya ang masusing pagsasaayos ng iyong mga digital files sa computer o phone, malaki ang potensyal mo rito. Ilan sa mga karerang maaari mong pasukin ay ang pagiging administrative assistant, office manager, data entry specialist, o paralegal. Ikaapat ay ang artistic. Dito nasisiya ng isang tao sa pagpapahayag ng kanyang pagkamalikhain. Kung ang iyong mga paboritong gawain o hobbies ay pagpipinta, pottery, photography, o paggawa ng origami, ang iyong sining ay pwedeng maging isang ganap na karera. Maaari kang maging isang graphic designer, photographer, art curator, o fashion designer sa hinaharap. Ang ikalima ay ang scientific. Nasisiyahan ang mga taong nasa larangang ito sa pananaliksik at pag-eeksperimento. Kung ang libangan mo ay stargazing, paggawa ng mga simpleng DIY science experiments sa bahay, o pagbabasa ng mga scientific journals, taglay mo ang interes na ito. Ang larangang ito ay mahalaga sa mga karera bilang biologist, chemist, research scientist, o pharmacist. Pang-anim ay ang literary. Nasisiyahan ng mga tao rito sa sining ng pagsulat at pagbabasa. Kung ang iyong hobby ay creative writing, pagsali sa mga book clubs o pagsusuri ng mga tula o poetry, pasok ka rito. Ang hilig na ito ay nagbubukas ng pinto sa mga karera tulad ng pagiging isang journalist, author, editor, technical writer, o content strategist. Ang ikapito ay ang persuasive. Nasisiyahan ng mga tao rito sa pakikipag-ugnayan at panghihikayat. Kung ang hilig mo ay makipagdebate, sumubok ng stand-up comedy, o makipagtawaran sa mga flea markets o tiyangge, ito ang iyong larangan. Angkop rito ang mga karera bilang sales manager, public relations specialist, talent agent o lawyer. Ikawalo ang social services. Nasisiya ng isang tao rito sa pagtulong at paggabay sa kapwa. Kung ang paborito mong gawain sa komunidad ay volunteering, community organizing, o kaya ay pag-mentor sa mga bata, napakahalaga ng papel mo rito. Maaari itong maging karera bilang isang social worker, counselor, guro, nurse, o iba pang healthcare provider. Ang ikasyam ay ang outdoor. Nasisiyahan ng mga taong nasa larangang ito na magtrabaho sa gitna ng kalikasan. Kung ang iyong mga hobbies ay hiking, camping, gardening, o wildlife watching,
angkop sa iyo ang larangang ito. Ito ay mahalaga sa mga karera tulad ng landscape architect, park ranger, marine biologist, o agricultural scientist. At ang ikasampu ay ang mechanical. Nasisiyahan ng isang tao rito sa paglikha at pagkukumpuni ng mga bagay. Kung ang libangan mo ay woodworking, DIY mechanics, pagkakalikot ng mga makina, o kaya ay paggamit ng 3D printing, taglay mo ang interest na ito. Ang mga hilig na ito ay magagamit sa mga karera gaya ng mechanical engineer, carpenter, welder, o automotive technician. Matapos nating makita kung saan kayo magaling at kung ano ang inyong kinahihiligang gawin, dumako naman tayo sa ikatlo at pinakamalalim na salik, ang inyong pagpapahalaga o values. Kung matatandaan ninyo, ang values ang sumasagot sa tanong na, bakit ko ba ito ginagawa? Ito ang nagtatakda ng pananatili at kapayapaan ng isip mo sa isang trabaho. Upang mas maunawaan natin ang ating mga panloob na motibasyon, hihiram tayo ng karunungan sa teorya ng isang kilalang psychologist na si Shalom Schwartz. Ayon sa kanya, mayroong 10 pangunahing uri ng pagpapahalaga o human values na nagpapatakbo sa desisyon ng bawat tao sa buong mundo. Maaaring para sa iyo ang pinakamahalaga ay security o katatagan. Para naman sa katabi mo, maaaring ito ay benevolence o ang pagtulong sa kapwa. O kaya naman ay achievement o ang personal na tagumpay. Walang tama o maling sagot dito. Ang mahalaga ay maging tapat ka sa iyong prinsipyo. Dahil kung ang trabaho mo sa hinaharap ay babangga sa iyong Schwartz values, doon ka makakaranas ng matinding frustration at pagsisisi. Kaya naman, himayin natin ang 10 pagpapahalagang ito upang mahanap mo ang iyong tunay na panloob na motibasyon. Unahin natin ang self-direction. Ito ang pagpapahalaga na nakatuon sa pagkakaroon ng absolute na kalayaan sa pag-iisip at paglikha. Masasabing ito ang nagpapatakbo sa isang tao kung labis siyang naiinis kapag may laging nakasubaybay sa kanyang ginagawa. Dahil mas gusto niyang patunayan ang sarili gamit ang sarili niyang paraan. Ang mga taong may ganitong pananaw ay kadalasan nagiging matagumpay na freelancers, inventor, o mga negosyante dahil kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa nang walang nagdidikta. Sunod ay ang stimulation. Nakafocus naman ito sa pag-iwas sa boring o matabang na pamumuhay. Para sa isang taong pinahahalagahan ng kapanapanabik na karanasan, ang bawat araw ay dapat may kaunting kaba, aksyon, o bagong natututuhan upang manatili siyang gising at inspirado. Kaya naman mas pinipili nila ang mga gawaing pabago-bago ang takbo tulad ng travel, field jobs, o mga proyektong may matataas na challenge na nagbibigay sa kanila ng adrenaline rush. Ang ikatlo ay ang hedonism. Ang pangunahing core o sentro ng value na ito ay ang kaginhawaan at kasiyahan ng sarili. Madaling mapansin ang katangiang ito kung ang pananaw ng tao sa buhay ay nakatali sa idea ng work-life balance o ang prinsipyo na gumagawa tayo upang mag-enjoy, hindi upang maging robot. Ang mga tao may ganitong hilig ay mahusay sa mga larangang may kinalaman sa sining, pagkain, turismo, o anumang karera na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin ang sarili nilang oras para mag-relax. Dumako naman tayo sa achievement. Ito naman ang lakas na nagtutulak sa isang tao na maging pinakamagaling sa kanyang larangan. Para sa mga taong uhaw sa tagumpay, hindi sapat ang salitang pwede na. Kailangan nilang makita na lumampas sila sa inaasahan ng iba at nakakakuha ng kaukulang recognition o palakpak. Karaniwan silang nagiging top performers sa sales, kilalang atleta, o mga pinuno ng mga malalaking proyekto dahil sa kanilang mataas na ambisyon at motibasyon. Ang ikalima ay power. Huwag nating isipin na masama ito. Ibig sabihin lang nito ay ang pagnanais na magkaroon ng kontrol at pamumuno. Makikita ito sa isang tao kung komportable siyang humawak ng malalaking responsibilidad, mag-utos para sa ikabubuti ng plano, at magpasya sa mga kritikal na sandali. Ang mga individual na may ganitong value ay angkop sa pagpapatakbo ng sariling negosyo gaya ng pagiging CEO o kaya ay sa pamamahala ng komunidad bilang mga pinuno. Ang ika-anim ay security. Ito naman ang pagpapahalaga na nakatutok sa pagiging segurista sa buhay at kabuhayan. Para sa isang taong may ganitong mindset, mas mahalaga ang pangmatagalang katatagan
kaysa sa mga malalaking tsansa o sugal na pwedeng magdulot ng pagkalugi o kapahamakan. Kaya naman, mas gaganaan silang magtrabaho o magnegosyo sa mga industriyang subok na ng panahon, ligtas ang kapaligiran, at garantisadong may proteksyon para sa kanilang kinabukasan. Sunod ay ang conformity. Ang focus naman nito ay ang pagpapanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng paggalang sa mga itinakdang batas at patakaran. Para sa taong may ganitong prinsipyo, ang mga pasaway o walang disiplina ay nagdudulot ng abala sa grupo. Kaya mas pipiliin niyang makipagtulungan ng maayos ayon sa napagkasunduang protokol. Mahalaga ang ganitong pananaw sa mga larangang nangangailangan ng mataas na kalidad at zero mistakes tulad ng operasyon sa pabrika, engineering, o pamamahala ng seguridad. Ikawalo ang tradition. Ito naman ang pagpapahalaga na nag-uugnay sa atin sa ating kasaysayan, kultura at pananampalataya. Para sa taong may mataas na tradisyon, ang makabagong pagbabago na walang malalim na basihan ay madalas na hindi kapani-paniwala. Mas mahalaga sa kanya ang protektahan ang mga nakagawiang sining o recipe ng pamilya. Napakayaman ng value na ito para sa mga taong gustong magtayo ng mga tradisyonal na negosyo, pangangalaga sa mga katutubong produkto, o pagsisilbi sa mga institusyong pangrehiyon. Pangsyam ang benevolence. Ito ang pagpapahalaga na nakatutok sa kapakanan at kaligayahan ng ating inner circle o mga taong direkta nating nakakasama. Madaling mapansin ang value na ito dahil ang tao ay hindi marunong magdamot. Palagi niyang iniisip kung paano siya makakatulong sa pamilya o sa kanyang mga kapangkat upang sabay-sabay na gumaan ang kanilang pasanin. Ang ganitong uri ng tao ay napakahalaga sa anumang team o negosyo dahil sila ang nagbibigay ng puso, nagtataguyod ng malasakit, at nagpapanatili ng pagkakaisa sa paggawa. At ang huli ay ang universalism. Ito ang pinakamalawak na value dahil lumalagpas ito sa pamilya o kaibigan. Sakop nito ang kabutihan ng buong sangkatauhan at ng mundo. Para sa isang taong may ganitong paninindigan, ang kanyang mga gawa, negosyo o freelancing projects ay dapat laging may social impact o positibong ambag sa kapaligiran at lipunan. Ito ang dahilan kung bakit may mga social entrepreneurs o mga manunulat na nagtatagumpay dahil ang layunin ng kanilang paggawa ay ang iwanang mas mabuti at mas patas ang mundo para sa lahat. Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa laki ng sweldo, katayuang pinansyal. Ang tunay na makahulugang pamumuhay ay kapag ang trabaho mo gabi-gabi ay nagpapatulog sa iyo ng may kapayapaan dahil hinding-hindi mo inapakan ang iyong sariling pagpapahalaga o values. Ang huling salik na dapat nating tingnan ng buong katapatan ay ang katayuang pinansyal. Mga bata, hindi ito para panghinaan kayo ng loob. Ito ay para magkaroon kayo ng matalinong diskarte. Una, kailangan ang kakayahan ng pamilya. Dito papasok ang reality check sa income ng magulang. Sa distansya ng paaralan na pwedeng magastos sa pamasahe o dorm. At sa mga hidden costs gaya ng internet, laptop, o mga tools sa napiling kurso o negosyo. Ito ang pangunahing konsiderasyon kung kailangan limitahan ang pagpili ng landas batay lamang sa kung ano ang kayang tustusan ng pamilya sa kasalukuyan. Makikita ang bigat ng salik na ito kapag binibilang ang bawat sentimo para sa pamasahe, renta sa dorm, o pambili ng mga kagamitang kailangan sa napiling career. Kasunod ang pagtimbang sa opportunity cost. Para sa ilan, ang 4 na taon sa kolehiyo ay nangangahulugang 4 na taon din walang maiaambag na kita sa bahay. Kaya kailangang pag-isipan, dederecho ba sa kolehiyo? Maghahanap muna ng mabilisang trabaho o pagsasabayin ba ang dalawa bilang working student? Ngunit tandaan, hindi rito nagtatapos ang pangarap dahil may mga alternatibong solusyon. Kung masikip ang budget, nandyan ang mga state universities na walang tuition, mga scholarship mula sa gobyerno tulad ng DOST at CHED, o mga programa tulad ng Study Now, Pay Later, o mga allowance grants mula sa inyong mga munisipyo. Lumilitaw ang kahalagahan nito sa paghahanap ng mga financial extenders o tulong gaya ng scholarship upang hindi mapatigil sa pangarap dahil lamang sa kakulangan ng pondo. Ang tawag dito ay diskarte.
Bilang pagtatapos sa ating talakayan tungkol sa mga salik sa pagpili ng karera, tandaan natin ang mahalagang aral na ito. Ang paghinto at pag-iisip ng iyong talino, hilig, pagpapahalaga at katayuang pinansyal ay hindi pag-aaksaya ng oras. Ito ay ang pagtitiyak na ang papasukin mong pinto ay talagang para sa iyo. May tuturing na matagumpay ang pagkilala sa sarili kung ang landas na tatahakin ay hindi lamang base sa dikta ng iba, kundi sa kombinasyon ng iyong kakayahan, hilig at realidad. Kapag ang iyong trabaho o kurso ay swak sa iyong tunay na pagkatao, hindi ka na kailangang pilitin pang bumangon sa umaga. Ang motibasyon ay kusang lalabas dahil mahal mo ang iyong ginagawa at kampante ka sa iyong landas. Lilitaw ang tunay na sigla sa paggawa kapag ang araw-araw na gawain ay nagbibigay ng inspirasyon sa halip na pagod. Sa huli, ang layunin natin ay hindi lang makahanap ng trabahong may sweldo, kundi makahanap ng bokasyon na magbibigay sa iyo ng positibong pakiramdam, kasiyahan at tunay na kahulugan sa buhay. Masasalamin ang tamang desisyon sa pagkakaroon ng kapayapaan ng isip at pagmamalaki sa bawat hakbang na ginagawa para sa kinabukasan. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!